mga pangangailangan, no? Ihahatid niya sa national government, ano ang kailangan ng mga barangay, ng bayan, yun yung mahalaga. So, palakpakan po natin, Congressman Reynang Arugan. Palakpakan natin si ABC Vic, nandyan, nasa likod. Okay, so, ito ay pang-ilang beses natin, baka JJ, third, second. Or second. Bakit second? Kasi wala tayong 2022. Dinatna na kasi namin yung budget ng 2022. So, ang first budget talaga namin ay 2023, tapos 2024. So, medicines, binibigay po sa barangay. Essential medicines, tinanggal po namin ang antibiotic niyan as per request ng mga doctors ng health center, ng rural health unit. Kasi may mga BHW po na hindi nagre-refer sa MHO ninyo. Supposed to be before po mag-dispense, itatawag po, iti-text muna nila. So, personal request ng mga MHOs not to give sa barangay level. So, pagkailangan po na antibiotic ko, trimoxazole, amoxicillin, daan po kayo sa center kasi doon po namin ibinigay ang mga antibiotic. So, sila na po ang magdi-dispense. So, ang medicine ay hindi po yan sustainable. Yan po in times na kailangan ng kabarangay nyo ng paracetamol, may nilagnat sa bahay, malayo ang bayan, nabigyan nyo ng 2 bote, I think that's good enough. Paracetamol, kung adon, mabigyan nyo ng 10 peraso, I think malaking bagay po yun. Maintenance, mabigyan nyo ng 15 o 30 pieces, malaking bagay sa kanila yon. Bawas pambili. Sa diabetes o sa high blood, vitamins, usually mga senior citizen ang may kailangan yan, ang mga bata. No? So talagang yan po ay pandugsong. No? Yan po yung band-aid solution. Okay? Sabihin, panandaliang solusyon sa problema ng mamamayan. No? Yun ang isa na nakita natin na gaps, kulang sa mamamayan yung access to essential medicines. Okay? So, bukod po doon sa gamot, kanina doon sa opening po ng medical mission, pinapaliwanag ko, and I hope kayo po mga barangay captain ang nagsasabi sa inyong kabarangay. No? Yung services po namin meron. It may not be enough. Hindi po sakto sa kailangan. Pero kung magtatanong po kayo at aalalayan niyo po ang inyong kabarangay, tumutugon po kami. Ang pinakamahirap naman problema talaga pag may sakit, di po ba? Dahil hindi yan naalis ng bahay kung wala yung pera. Pero huwag niyo rin pong tiisin. I-encourage niyo po yung inyong kabarangay, samahan niyo po at ilapit sa aming opisina. Kasi kayo po ang nasa frontline. Kayo ang mas nakakakita ng sitwasyon ng inyong barangay. Tama po? Di lang doon, may kabarangay kayo na babae, single parent, masigasi, kita nyo kung paano nagsasakripisyo para sa kanyang pamilya, kaawa ang sitwasyon niya. In fact, tumutulong po kami sa ganon. Kasi ako, lagi kong sinasabi ko, walang magsabi sa akin, hindi ko din alam. Tama po? Pero, ang pinaka-susi para sa epektibo na implementasyon ng programa o pagtulong sa kapwa ay tamang komunikasyon. Tama po ba? So ako palagi ko pong sinasabi na mga punong barangay, mga BHW partners namin, in time, next year, ang target ko po, makakuha ng Provincial Health Navigator. But baka hindi health lang ang kanyang gagawin in your barangay. 1 per barangay. Basically, siya po ang link namin sa barangay. Kasi nahihirapan po ako sa communication, no? Yun po yung isang nakita kong problema na gaps. Yung walang makapag-access ng mabilisan sa kinauukulan. Although, meron kami opisina sa bayan, hindi ko alam kung bakit, kung napupuntahan niyo po ba o minsan kasi pag nakasanayan, yung gustong pumunta, pupunta, di po ba? Pero yung iba, nahihiya, hindi ko alam kung anong mga
dahilan. Pero ang lagi po nating sinasabi, ina-encourage natin sila na pumunta po sa opisina para magtatanong kung ano ang problema, ano ang maitutulong, no? Kami naman ay very honest, ano lang ang kayang gawin. Bukod sa paggawaing infrastruktura, alam niyo naman, ang infrastructure, ini-schedule yan. Di po ba? Kasi kung sa Congress, dadaan po yan sa budget process. Kung sa Capitol, dadaan po yan sa budget process. Ang budget po ginagawa 1 year before. Like ngayon, ginagawa po natin ang budget para sa isang taon. Di po ba? So alam nyo yan, mga kapitan, kasi nagbabudget din kayo, di ba? Maliit man ang budget nyo, pero na-allocate ng tama, okay din yun. May nagagawa pa rin kayo. May nakikita po akong mga barangay na kahit barangay, nauutay-utay ang ilang pagawain. Di po ba? So, yun yung request namin sa mga punong barangay na tamang komunikasyon at coordination. Ganon din, kayo din yung inaasahan namin na nagbibigay po ng impormasyon sa inyo pong mga kabarangay. Tamang impormasyon, lalo na ngayon. Election na naman, no? Magpa-file na in 2 weeks time, filing na. Alam nyo na ang tawag dito, kandidato, no? Simula sa municipal hanggang senators, di po ba? So, kaliwat kanan na ang mga, anong tawag doon? Mga sinasabi na mga naglalabanan, di po ba? So, I hope na walang kapitan na mag-participate sa mga wrong information especially, no? Kasi ako naranasan ko po yan. When I ran for governor, mismong kabataan, ginagawang instrumento, ang elected official, kapitan pa, nagsasalita against me, no? Na fabricated. Ibig sabihin kung fabricated, hindi totoo. Ginagawa dahil lang sa eleksyon para sirain. Ang kami ever since ay ako'y nagsimula, ang ibinibida ay ano ang ginagawa at mga gagawin pa. Yun ang tamang paghikayat sa mga kabarangay. So sa Quezon, unti-unti gusto nating baguhin ang anyo ng politika. Okay? Tayo'y performance-based. Okay po? So, ganun ang ating layunin. Pangarap natin na sa Quezon Province, nung kumandidato po ako na governor, hindi nyo alam kung ilang kaso ang with fabricated witness. Okay? Sa akin at sa pamilya ko, pati anak ko, na doktor, sa bulaang kwento. Di po ba? So, ako, galit na galit ako sa ganung politiko. Okay? Kasi pwede kang manalo nang hindi gumagawa ng ganon. Tama po? Okay. So, yun ang feeling ko sa inyo, mga kapitan, na kita nyo naman ang ginagawa. Kayo may malamang, may papanigan. Kung sino man ang papanigan nyo, nasa inyo na lang yun. Pero huwag kayong mag-instrumento doon sa mga masasamang gawain. Hindi lang sa kapitan, kundi sa mamamayan. May kanya-kanyang bato kayo sa pag gusto ninyo na governor, kung may kalaban ako, gusto niyo congressman, kung may kalaban si Kong Reynan, gusto ninyo mayor, kung may kalaban si Mayor Ray. But kami ni Kong Reynan ay magkasama. Si Mayor Ray, sinusuportahan po namin dahil nakita naman namin yung changes. It may not be perfect, no? Pero nakita naman namin na siya naman ay sensitibo, meron siyang pangarap para sa Benavista, tumutulong. Ako ay very straightforward po ako, prangka po akong tao. Alam ni Mayor Ray yan, pagka may nakarating sa aking balita, ganyan. Ang lagi kong bilin sa kanila, pagka tutulong sa kapwa, hindi tinitingnan ang kulay ng politika.
tulong lang kayo ng tulong. Bigas na bigay yan sa opisina po namin, lagi kong bilin yan sa kanila. Sa mga leaders po namin, lagi kong bilin po yan sa kanila. No? Kasi pag may nakakarating po sa akin na balita o may nagsumbong sa akin, galit po ako sa ganon. No? Ang sinasabi ko, let's just help. Okay? Yung politika, secondary po yon. Kasi ang tao, mararamdaman nila kung ano ang laman ng puso mo. Kung genuine ang pagtulong mo o hindi. Tama po ba? Oh. So, basta tulong lang tayo ng tulong sa abot ng ating makakaya. Ang politika, ito sa eleksyon lang yon. Tama po? So, pagdating ng eleksyon, kung sinong gusto mo, ayaw pa rin sa iyo, kaya mo lang siya. Diba? Kasi yun ay karapatan ng bawat mamamayan. Okay? Kasi sa December 2025, tama ba? October, ang election naman ng barangay. December, ang bilis. Parang 2 taon lang yata tayo, no? Ang bilis, election na naman. Tapos mamaya, 2028, election na naman. Diba? Parang ganon. So, ang tawag ko po ang eleksyon, bagaman yun ay nasa Constitution at kinakailangan lagi ng tao na pumipili. Pero talagang ang hirap sa mga elected official kasi nakakaabala sa gawain. Diba? Kasi pagka po kampanyahan, bawal ang ganito, bawal, may mga services na ibinabawal po. Sabihin, titigil. Pag may sakit ka, hindi naman pwedeng pakitas ng eleksyon na, sa July na tayo magbibigay. Tama, di po ba? Di ko po maintindihan ng mga sistema. Pero pag ikaw ay kandidato, di ba, bawal po ang ganito, bawal ang ganyan. Umulan, bawal ka magbigay ng food pack. Hirap, no? So, somehow ang campaign or election nakaka-hinder ng services. Tama? Ako ganun ang pagtingin ko dahil sa dami ng restriction pagka nag-e-election, no? So, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtangkilig sa serbisyong tunay at natural at responsabling aruga, no? Inaasahan natin na sa mga susunod na taon, tayo naman po ay kumpiyansa na ang tiwala ng mamamayan ay nananatili sa atin, ganun din kay Kong Reynan. Ang kalaban, di naman po yan naiiwasan. No? Okay lang yun, kami naman po ni Kong Reynan, ako lagi akong handa pag may kalaban. At okay din po yung may kalaban, no? Para yung ating mga kasamahan ay hindi nagkakampante sa sabihin, wala namang kalaban, saka na tayo pumunta sa barangay ganito, di ba? So, hindi po dapat ganon. Tayo lagi masipag. Okay? Yun po yun. Okay, so yun lang po. Ano pa bang ilalagdag ko sa inyo? Pag may mga concerns, nandyan po sila Sir Lito, mga naka-assign natin, sina Ma'am Marie, sina Benji, sino naka-assign sa Benavista? Si Ate Marie, no? Si Ate Marie si Ma'am Marie. Teacher po yun, si Ma'am Marie. Nasa si Ma'am Marie? Nasa Sabang, no? Nandiyan naman ka para makakausap ninyo. Okay? So, yun lang. Maraming salamat po sa inyong lahat at kayo po'y mag-iingat. Basta pagka may problema, sabihin. Okay? Okay po? Ngiti naman kayo. Pag walang langiti. Okay. Sige. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, salamat sa information. Sinong nagtatago ng baboy na may sakit? ASF. Okay. Hirap na. Marami ba dito magbababoy? I'm sure din na sila makapag-alaga ng baboy. Kasi pagka may ASF, bawal tayo, di po ba? So, nailabas nyo na yung iba nakapagbenta. Pag nakapagbenta, kung kailan na lang ulit tayo po pwede mag-alaga kasi ang Benavista po ay hindi po. Basta po may ASF na, hindi na po kayo. Okay po, tandaan niyo po yun ha. Naka-declare po tayo ng state of calamity ang Quezon Province because of ASF. Okay? So,
Pagka within the area, meron po yan, wala tayong bagon, no? Sa will ask. So, yung papakiusap ko po, doon sa Mulanay, huwag nyo itong gagawin, ha? Sa Mulanay, may kapitan kong gumawa ng certification. Sertipiko ng pagpapatunay. Saan ba yung cellphone mo? Ay, ang inilagay po ay na hindi kami susunod sa panuntunan tungkol sa pag-iwas sa ASF. Aba, ay ini-incriminate ang sarili niya. Nasaan na ba yun? Tinext ko kay Mayor. Mayor, alam mo ba itong kapitan mo? Kadami mga, sino ba nagpabigay nitong certification? Sino nakapagturo dito? Ay ina-admit po niya na siya mismo ang nagbabiolate po na batas. Ay hindi mo masisi dahil sa laki ng problema, nasa inyong responsibilidad. Hahanap kayo kung saan tinilibing. Tama po ba? Oh. Kayo magsusupervise pagka i-depopulate. Nasa inyo yan eh. Ang responsibility. Pero, kaya naman. Kaya naman gawa ng paraan. No? Sa LGU at saka sa barangay. Pagtulungan na lang. So, magbibigay po ang DA. Kami, ang kaya namin, tinignan namin yung cash, di namin kaya. As of now, ang affected na baboy na na-depopulate natin, reported, is almost 8,000. Buong Quezon po yun. Okay? Yun po yung ni-report. Mas marami po ang hindi ni-report. Yun po ay inilibig nila. Kaya lang, dahil hindi nag-report, dito sila makakasama pag nagbaba po ng indemnification. Ako nga po, kulit na ng kulit sa DA, magbigay na kayo. So, yung ibang nag-report na affected, nakausap po ang DOLE, sabi nila, hahanapan nila ng pondo para po matupad maliliit na intervention. So, binibigay namin sa mga MAU yung para tulungan ng barangay, how to disinfect, and ano pang intervention. So, paalala po na sumunod doon sa ating itinatakda na mga panuntunan para po ma-contain natin ang ASF. So, I'm sure magbabago kayo, hanap kayo ng bagong hanap na buhay for the meantime because affected po talaga ang livestock ngayon. No? So, yun na lang po ang bilin ko sa inyo. Na i-report mo po kay Mau ano man po ang problema. Alam po umiiwas din kayo dyan, pero alam niyo po kung bakit namin nabubuping. Sa General Luna, 18 barangay na pala yun, ay hindi nakapag-text po sa amin. Pinabalidate namin, hindi po alam ng Mau. Nung pagpunta po nila sa barangay, pinababaan ko po sa Provet na ilibing na po. Kanya lang yung pong paglilibing, yan po nagdahilan kung bakit bumalik ang ASF. Kung hindi po properly ibinaon. Kasi pag umulan po yun, yung virus po, kumakalat lang. Kaya po ako'y very sensitive. Siyempre, doktor po ako. Baka man doktor ako ng tao, halos pareho lang po yun ang sakit ng tao. No? So, naalala nyo noong may COVID? Pag kami namatay ng COVID, paano natin ilalagay sa casket? O paano? Pareho lang po yun. Kailangan 6 feet po ang lalim nung pagkakalibing ng baboy. Katulad nun, wala pong nag-supervise ng pagbabaon nila. Hindi natin alam kung gaano kalalim. So, babalik ba tayo agad? I don't think so. Kasi nga, hindi natin nagagawa ng tama yung mga dapat gawin. So, malaking dagok po sa atin. Ang Quezon po ang source ng baboy at saka Batangas. Sa Calabarzon, tayo po nagsusupply sa Maynila. Okay? So, malaking dagok po ito sa atin. Hindi lang sa inyo na mga magbababoy, even sa ekonomiya. Okay? So, paano? Kailangan sumunod talaga tayo para ma-eradicate natin yung ASF. Kasi yung bakuna po, ano yun under clinical trial pa, yung bakuna ng baboy. Pero, sana meron pong mas mauna na trial sa ibang bansa na pwede nating bilhin sa Pilipinas para po tayo nakakapag-inject na ng baboy. Mahirap. Shift muna kayo sa baka.
Ako may project ako ng fattening ng baka. Paano ba kinakain ng baka? Ay di tanim kayo ng napier sa young pork. So, tingnan niyo po, explore niyo yung mga kapitan. Sino po ba nag-aalaga sa inyo ng bago? Yung mga nag-aalaga sa barangay ninyo. Yun po yung bago naming project. Yung fattening po ng baka. Opo. Okay naman siya. Tsaka milk production. So, may demand po kasi hindi yung problema. At least ito po, hindi po katulad ng baboy, bababa, tataasan per kilo. Tama po? Medyo maano, pero gusto kong dalhin ko kayo doon saan yung pinunta natin, Candelaria or Sariaya, kung saan, ano lang po yun, mga farmer lang po nag-aalaga. May alagang 5, nagginagatasan, iniipon po ng samahan. Yun po yung milk na ginagamit sa Starbucks, ano. Wala silang problema po ng pagbebentahan. Okay? So, yun po yung new project namin sa province. So, pag kami interested po dito sa Benavista, while hindi pa kayo makabalik sa pag-livestock ng baboy, pag-alaga ng baboy, manok, pwede, baka po pwede. Okay? Kasi yun po yung goal namin na makaproduce ng maraming milk ang Quezon Province. O kaya, magpataba ng baka. Kung Reynan, maganda siya. Yung ilan ng kinakain po ng mayayaman na Wagyu, yun po yun. Okay? Yung steak. Yung steak po. Yun. So, yun yung isang project po namin. Pag interested kayo, sabihin niyo po sa amin. Okay? Maraming salamat po. Ayan, kung ipapalakpakan po natin ang ating ina ng lalawigan, Governor Dr. Helen Tan. Ayan, syempre palakpakan din po natin ang ating ama ng Bundok Peninsula, Congressman Reynan Arrogancia. Kasama po natin ngayon ang ating masipag hall ng Bukal Nurse JJ Apibido. At ang magbibigay po ng magandang buhay sa ating ikatlong distrito, Bukal Meg Uy Esguera. At syempre po ang representative ng ating Vice Governor 3rd Alcala, si Kuya Ford Alcala. At syempre po ang nangunguna sa lokal na pamahalaan ng ating bayan ng Buenavista, Mayor Kuya Ray Rufino. Ayan, pagpakan po natin ang ating mga lingkod bayan na kasama po natin ngayong umaga. So ayun po, ito ay inaanyayahan ng lahat na magsitayo para po sa ating pong turnover at distribution ng medicine and aid to barangays. Ayan, compress lamang po tayo ng kauntian dito sa gitna para po makita po kayong lahat sa ating pong souvenir na picture. At syempre po, ipakita po natin. Ayan, ang halaga po ng ating gamot na matatanggap ay 55,000 pesos. Ayan, thumbs up po para naman po at ayan, muli po palakpakan po natin ang ating po minamahal Governor Dr. Helen Tan.